So yun, hello, what's up mga boss yan? Welcome back sa ating channel muli, July Ems. At syempre para sa episode natin for today, mag-share naman tayo ng konting kaalaman at idea kung paano nga ba binabakalan yung mga slab natin at kung ano-ano nga ba yung dapat nating malaman. Kung paano yung umpisa ng rebars, so paano yung latag nito, anong mga sukat, at kung ano na pa. So tara na mga boss. At so yun mga boss, so yan, nandito na nga tayo sa paglalatag ng ating mga rebars ng slab natin. And then, makikita ninyo, meron na tayong bottom bar. So, nung last episode natin, gumamit tayo ng steel deck dun sa ating first, second floor, no, na slab. And then ngayon, ngayon mga bossing, ang una nating tatalakayin ay kung saan nga ba inuumpisahan ng paglalatag ng bakal na to. So, gaya ng sabi ko, nung last episode natin, gumamit tayo ng steel deck. So, gumamit tayo ng single matting ng ating rebars. And then ngayon naman, gagamit lang tayo ng formworks. Babalik tayo dun sa conventional slab making. O nandito na yung gumagamit tayo ng mga forma, plywood, PP board at kung ano-ano pa. And then, ngayon syempre ito na. Umpisahan natin kung paano nga ba nilalatag itong mga rebars ng ating slab. So kinakailangan, bago natin umpisahang ilatag yan, syempre check natin yung plano kung anong sukat ng mga slab natin ng bakal. Yung schedule niya, kung ito buang latag ba natin na bottom bar, isa 40-40, 30-30, and so on. So, lagi nyo i-check yung mga plano natin. And then ngayon, hanapin muna natin dito sa part ng slab natin kung alin yung short span natin at alin yung long span. So, para malaman natin kung saan tayo mag-uumpisa ng paglalatag ng bakal. So, mga boss, ito yung along ng ating short span. And then, yun naman yung long span natin. So, kapag naglalatag tayo ng bakal, dun palagi tayo nag-uumpisa sa short span. Kung saan natin inumpisa na ilatag yung mga bakal. Tandaan nyo yun mga bossing. So kung ang short span natin nito, so bali dyan tayo mag-uumpisa ng bakal. So bali itong nasa ilalim na to, sa ating bottom bar, una nating ilalatag yung ating mga main bars. Ito mga bossing nasa ilalim. Along short span. Hanapin nyo lang yung short span nyo. Okay? So, madali lang naman malaman yung short span eh. Siyempre, kahit hindi nyo sukatin, tingnan nyo lang kung alin yung mahabang parte ng slab, alin yung maigsi. Kung saan yung maigsi, doon kayo mag-uumpisa ng paglalagay ng bakal, ng main bars. Yan. Kasi, mas na porsado yan. Ano? And then, kapag nailatag na natin, syempre, gaya na sabi ko, schedule. Yung ating latag dito is 30 centimeters. And then ngayon, isusunod naman natin ilatag yung temperature bar natin. Along naman sa long span. Ito yan. 30-30 din, kung anong naging latag natin nung una, 30-30. So yung temperature bar natin is 30-30 din para makakuha tayo ng 30 centimeters na kwadrado. So bali, ito na yung ating bottom bar. So ngayon naman mga bossing, ito ipapaalala ko lang, marami sa atin na nagkakamali, nalilito pa rin kung paano nila tatawagin na one way at two way yung ating mga slab. So merong nagsasabi, para daw malaman kung one way, titingnan lang daw yung latag ng bakal. Kapag daw isa lang ang latag ng bakal, one way yon. Kung dalawa naman ang latag ng bakal, two way yon. So yun mga boss ay mali. So ganito mga boss yan. Para ma-determine natin kung one way or two way nga ba yung ating slab, napaka-basic lang. Kailangan nyo lang malaman yung ratio ng isang span ng slab. For example, para malaman natin na ito ay one way, ang gagawin nyo, sukatin nyo yung isang span ng slab natin. Pagkatapos, i-divide nyo yung short dun sa long span. Kapag ang lumabas ay mas sigit sa 2, for example, 2.1, 2.2, 2.3, and so on, matatawag natin yon na one-way slab. Pero kapag i-divide natin yan at ang lumabas sa ating ratio is 2 pababa, doon natin siya na i-considered na two-way slab. So ganun yun mga bossing, hindi sa latag ng bakal. Ang latag ng bakal natin, single matting at double matting. Okay, naglalatag tayo ng bakal na single matting kung tayo ay may steel decking or depende sa design ng ating mga engineer and architect. And then, naglalatag din tayo ng double matting, nakadepende rin sa mga design mga boss yan. Okay, so hindi siya sa bakal nalalaman kung one way or two way. Okay, so ngayon naman, balik tayo dito. Pagtapos na itong ating bottom bar, ang isusunod naman natin dito is yung ating top bar. Pero
remind ko lang sa inyo mga bossing, ang top bar, itong bottom bar natin, yan, itong bottom bar natin, kinakailangan ay nasa ilalim ng mga biga natin dumadaan. Dito. Okay? Yan yung ating pagbabakal ng bottom bar. Yan. So dito sa part na to mga boss, gaya ng sabi ko, di ba dapat yung bottom bar natin nakapasok dito sa ilalim ng beam. So kasi dito may na-revise kaming parte ng biga kasi ito ay CR. So next time, gagawin na lang namin, ang gagawin namin is isusunod na lang namin yung beam na, dito na part na to, dun sa hindi naman nakadrop, para yung bottom bar natin is nandun pa rin sa ilalim. So ngayon, kasi ginawa na lang namin ganyan, may mga anilyo na kasi kaming nagawa, so sayang. So kaya diniretso na lang namin yung beam. So yan yung naging revision na konti. So pero konting-konti lang naman, din makakabawas na integrity or ng tibay ng ating structure dyan. Nasa ilalim siya ng mga beams. Okay, ang susunod naman na top bar, andito na ngayon sa ibabaw ng mga beams natin. So magkahiwalay sila kasi kinakailangan meron silang spacing, lalong-lalo na mamaya magkakabit tayo or gagawa tayo ng mga bent up bars natin, yung mga crank bars. So kaya kinakailangan meron din tayong mga chair bar na gagamitin, katulad nito. Yan, simple lang yung ginawa namin chair bar. So bali sa top bar naman natin mga bossing, ang paglalatag natin, isesentro naman natin yung 30. So bali ito 30, and then yung ating magiging sukat naman dito naman sa sentro niya 30, 30, 30, 30. So ganun para maka-finish tayo ng 15 centimeters kwadrado. So yan, sinasampan na nga natin mga bossing yung ating pang top bar. So bali alternate tayo mga boss ha. Hindi natin dadalhin yung mga dugsungan sa isang location lang. Kinakailangan every time na magkakabit tayo ng ating mga bakal ay may alternate para sa ating lapping or yung ating dugtungan. Nang sa ganun, maiwasan natin yung mga failure na pwedeng mangyari sa ating mga concrete slab at saka yung sa ating mga bakal. Huwag nyo rin kakalimutan na maglagay ng eskwala. At least 10 mm yung ating eskwala. Pagdating naman sa lapping natin, yung ating mga dugtungan, ang haba ng required na pwede natin gawin sa ating mga bakal is 40 centimeters. Dahil yung ating gamit na bakal ay 10 mm, so kaya kinakailangan pagdating sa mga lapping, para makuha natin yung tamang length ng ating lapping, ay kailangan lang nating i-multiply yung laki ng bars natin, diameters of bars, i-multiply natin into 40. So kung ito ay 10 mm, magkakaroon tayo ng 400 mm or 40 centimeters na dugtungan. At so yun mga boss, bali dito naman sa top bar natin. So sa pagtatali naman natin ng mga top bar natin, itatali lang natin yung kapartner ng top bar natin. So hindi muna natin sila or hindi natin sila itatali dito sa bottom bar kasi kinakailangan magkaroon tayo ng space between the bottom bar at saka yung top bar natin. So kaya titingnan nyo mabuti kapag nagtatali kayo para di kayo malito. Galing sa ating temperature bar, kukunin nyo yung kapartner lang niya na pangalawang bakal na yan, para hindi kayo malito sa pagtatali. At so ito mga bossing, ayan, tapos na nating latagan halos itong ating top bar. So ganun pa rin mga bossing, meron tayong ilalagay na bakal na main bars dun sa ating top bars, and then yung ating temperature bar, and then itong temperature bar tinatawag din to kalimitan o iba distribution bars. Okay, so bali check nyo na lang yung details ng latag ng mga rebars ng slab ninyo. Hindi tayo magbibigay ng sukat or spacing kasi ito sinusunod lang namin as per plan. Okay, kung ano yung naka-schedule sa plano namin, yun lang yung sinusunod namin. And then pwede rin kayo maglagay ng mga extra bar kung gusto ninyo. And then wag nyo kakalimutan mga boss yung ating crank bars, mga bend up bars dun sa ating top bar. Ito ginagawa to dito sa may top bar na parte. Yung mga nakikita ninyo may naka-bend na 30 to 45 degree. Ito ay L/4 kung tawagin. Ayan. So makikita ninyo may space yung ating bottom bar at saka top bar. So yung
Bali yung ilalagay natin pala dyan na spacer is chair bar. Ginawang chair bar mamaya, ilalagay natin dito, nakapatong sa ating temperature bar. Yan. So para hindi magdikit itong ating top bar at saka itong ating bottom bar. And then ito namang ating bottom bar, napapansin niyo nakadikit pa yan sa plywood, sa forma natin. So ang gagawin natin, lalagyan din natin yan ng spacer. 2 to 25 mm yung magiging spacer natin. So para hindi dumikit doon sa formworks natin. And then magkaroon siya ng proper concrete cover. So para maiwasan natin yung ma-expose yung bakal natin sa moist and syempre kalawangin kapag wala tayong sapat at maayos na concrete cover sa ating mga bottom bar na yan, ay pwedeng mangyari yung mga hindi inaasahang bagay like magpuputukan yung mga slab natin, lalabas yung ating rebars, mabubulok hanggang sa magkaroon na ng failure or pwede sa pagguho ng ating mga structure. Okay, so ayan mga bossing yung ating details ng ating rebars or pagbabakal ng ating slab. And then yung ating L/4 nga pala, para makuha nyo yung bend na yan, pag sinabing L/4, yung area ng span ng slab natin, susukatin natin from beam to beam. And then ang gagawin niyo, hahatiin niyo sa 4. For example, ito ay 4 meters. So pag hinati nyo sa 4, lalabas yan 1 meter. So pag sukat nyo sa gilid, susukat kayo ng 1 meter, doon na mag-uumpisa yung pagbe-bend nung bakal. So ganun lang yung gagawin niyo pag meron tayong L/4 dito sa ating slab. At ang design pala ng ating bakal ng slab ay iba-iba mga bossing, hindi yan magkakapareho. So napakarami ng dinidesign ng kung paano binabakalan yung ating mga slab. Syempre yung katulad ng one way slab, iba rin yung pagbabakal niyan. May mga tutorial video tayo mga boss, marami tayong tutorial video about sa pagbabakal ng slab natin, from one way to two way at kung ano-ano pa mga boss. So yan, kung gusto nyo, nagustuhan nyo pala yung ating ginawang video at may natutunan kayo dito sa ating ginawang video na to, subscribe nyo lang yung ating channel Julay Ems, at syempre makikifollow na rin yung ating FB page Julay Ems.